Sa darating na November 30, Bonifacio Day, espesyal na araw na nakalaan para sa ama ng Katipunan. At ang ilan sa kanyang mga gamit, pati na ng Katipunan, ipapasubasta. Huling selyo ng KKK. Pambihirang portrait o iginuhit na larawan ng Supremo. At natatanging bust o yung nililok na ulo hanggang dibdib ng ama ng Katipunan. Sa nakatakdang paggunita sa ika-161 na birthday ni Gat Andres Bonifacio, ang mga gamit na may kinalaman sa kanya ang pangunahing tampok sa gaganaping auction ng Leon Gallery sa Makati. At bago ito buksan sa publiko, sa pambihirang pagkakataon, ipinasilip sa akin ang ilan sa mga ito. Ang isa sa mga itinuturing na rare finds o pambihira sa magaganap na subasta ang larawang ito ni Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Hindi kasi katulad ng iba nating mga bayani, iisa lang daw ang iniwang litrato ni Andres Bonifacio na siyang pinagbasehan nito. Hindi na rin matukoy kung sino ang gumuhit nito. Pero ayon sa pananaliksik, maaaring nagmula pa ito noong 19th century. Remember like with mga secret societies, walang pictures ng mga leaders. So deliberate? No, that's it. Mysterious sila. Yes, para yes. hindi malaman ng kalaban. Yes, yes. Ang hirap isipin, no? Na I guess, may mga tao na wala ayaw ng silang pictures. Facebook. Si Rizal maraming litrato eh. Yeah, and that's why they arrested him. Ang tanging naisalba raw na litrato ni Bonifacio, taliwas o ibang-iba kung paano siya inilarawan sa mga litrato at mga monumento na nakaputing kamiseta. Dito, naka-coat siya. Nakunan daw ito sa araw ng kasal ng pangalawa niyang misis na si Gregoria de Jesus taong 1893 sa isang sikat na limbagan noon sa Maynila, ang Chofre Isia o mas kilala ngayon bilang Cacho Hermanos Incorporated. Ang litrato nasa pangangalaga ngayon ng Archives of Seville sa Espanya na siyang ang pinagbasehan kalaunan ng mga artist para maiguhit si Bonifacio. Iisa lang yung existing na picture niya. Lahat ng mga nakikita natin are artists' rendition. Yes. So nangyari, lahat ng mga fans niya, in a way, artists later on, would take a photograph and then pinupunturahan nila, nilagyan nila sa rayadillo, sa hat, kinumplete yung coat and tie niya. Si Gat Andres Bonifacio ipinanganak sa Tondo sa Maynila, November 30, 1863. Laki sa hirap, hindi man nakatapos ng pag-aaral. Naging masipag naman daw siyang magbasa ng mga libro. Siya mismo ang nagturo sa kanyang sarili para matuto at maging edukado. Self-taught, nagbabasa lang siya sa gabi. Matalino si Bonifacio. I think so. Marunong siya ng English, Spanish, and Tagalog. Hindi lang siya utak pulbura katulad ng pagportray sa mga warriors. Not at all. Kasi even his poem, 'di ba, yung may mas dadakila pa ba sa pag-ibig sa inang bayan. Yung kinakanta ngayon, ang lalim nun Lisa. Kalaunan, itinatag ni Gat Andres Bonifacio ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, July 7, 1892. Kamtin niyo ang sarili niyong kalayaan! Pinangunahan niya ang revolusyon. Mabuhay ang Katangalungan! Nung pinunit niya ang sedula, August 23, 1896. Sisimulan na natin ang himagsikan dito sa Cavite! Ngayon na ang panahon! Pero ang hangarin ni Bonifacio na makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila sa revolusyonaryong pamamaraan, naudlot nung paslangin sila ng kanyang kapatid na si Procopio sa Maragondon, Cavite, May 10, 1897. Ang ilan sa mga natirang gamit ng mga Katipunero noong digmaan nakalagak ngayon sa Museo ng Katipunan sa siyudad ng San Juan. Dito makikita ang mga lumang mga armas, pati na ang isinuot nilang mga anting-anting.
Sa bansang madaling maniwala, mahalaga yung may visual na nakikita. Dahil yung evidence, yung nagsisilbing link ng mga tao sa nakaraan para una maalala mo sila. Pangalawa, pag-aralan mo sila. At pangatlo, alamin mo kung anong matututunan mo pa sa kanila. Ang kabayanihan ni Bonifacio naging inspirasyon sa napakaraming likhang sining. Isa sa pinakasikat, ang kanyang monumento sa Caloocan. Gawa ito ng pinakanaunang pambansang alagad ng sining o national artist para sa eskultura na si Guillermo Tolentino. Pero si Tolentino, meron pa palang isang obra maestra para sa Supremo. Ang lifelike o makatotohanang bust o sculpture na ito, nakabilang din sa mga ipapasubasta ng Leon Gallery. Ang starting price, 400,000 pesos. Anong significance nitong bust? It comes first of all from the collection of historian Ambeth Ocampo. Nagko-collect siya ng mga all kinds of historical details. Ang bust na may taas na 29 inches at lapad na 12 inches, gawa raw sa kaparehong materyales na ginamit ni Tolentino nung nililok niya ang Bonifacio Monument sa Caloocan. Yung kunot ng noo, no? Napaka-remarkable. At saka yung eyes, nakikita mo pati yung eyebrow at saka yung stare niya really conveys. Ang talim ng tingin. Para bang makuha ka sa tingin. A lot of the historians would say na weakness maging short-tempered or galit eh. But I think there's sometimes na kailangan magalit ka na talaga. And he was galit. He was galit at the way tinatrato ang mga Pilipino. Ang napaka-interesante pa sa bust na ito, nabuo raw ito ni Tolentino sa tulong ng kanyang mga panaginip at pakikiniig di umano sa kaluluwa mismo ni Bonifacio. According to the widow of Tolentino, espiritista si Tolentino. So nagsi-spirit of the glass siya. Dumadalaw si Bonifacio sa mga panaginip ni Tolentino. Kaya that monument and this bust is completely lifelike. May isa lang akong gustong i-reconcile, Lisa, kasi sabi ni Tolentino, Bonifacio would appear in his dreams or kapag nakikipag-niig siya sa mga kaluluwa. Pero parang may nagsasabi rin na ibang-iba yung depiction ng art kay Bonifacio sa totoong personality niya. Like, for example, naka-itak, naka-fold yung pants, naka-fold din yung shirt. Actually, hindi raw siya ganun. Totoo rin yun, but city boy kasi siya. So apart from the itak, may revolver siya. But I can imagine, dahil ang revolution nag-start ng August, na super bahang-baha. Siguro natanggal na yung mga botas, na roll up na yung trousers niya. So I think that's what Tolentino saw. Pero ito raw ang hindi alam ng marami. Si Bonifacio, meron ding artistic o creative side. Isa rin siyang artist. Katunayan, sumideline daw bilang aktor sa teatro. Uulitin natin ang mensahe ng ating dula hanggat sa mamulatan ang ating mga kababayan. Minsan pang ang gumanap bilang ang maalamat na si Bernardo Carpio. So he would appear in yung mga moro-moro, so meron siyang stage presence. He was also a journalist with Emilio Jacinto. From 300 members, naging 3,000 just from one issue of the newspaper. Yes. Taong 2018, kabilang sa mga ipinasubasta noon ng Leon Gallery, ang mga sulat kamay ni Bonifacio sa kanyang tagapayo o advisor na si Emilio Jacinto ilang linggo lang bago siya inaresto at pinatay. At dokumento na nagtatalaga kay Jacinto bilang opisyal ng KKK na may selyo pa ng Katipunan. Nabili ito ng mahigit 5.6 million pesos. At that time, yun yung pinakamahal na document na nabebenta natin. Ang twin seal na nakatatak sa naibentang dokumento ni Bonifacio na nasubasta noong 2018. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipapakita rin sa publiko. Lisa, ito na yung seal. Yes. Okay, wow. Pwede ba hawakan? Yes, we have someone with gloves. So you can see yung araw. Sa selyo, makikita ang mga salitang mataas na sanggunian at katipunan ng mga anak ng bayan. Sa gitna, may baybayin na may ka na nangangahulugang katipunan, kalayaan at kapayapaan. Ito na raw marahil ang pinakahuling selyo ng KKK o ng Katipunan.
Ang starting price ng selyo sa auction, 1.6 million pesos. Itong seal na i-auction, paano siya na-save? Isa sa mga malapit na friends ni Bonifacio was Julio Nakpil, my grand-uncle. And at the end of, nung namatay si Bonifacio, siya na parang nag-take over. After the revolution, naging friends niya si Trinidad Pardo de Tavera at ginawa niyang regalo who was able to keep it. In fact, nakikita mo lahat ng mga notes about it. It's all in Pardo de Tavera's handwriting. And so now, descendants ni Pardo de Tavera ngayon ang decided na ready na sila mag-let go ng peace. Sabi mo, Lisa, dalawa yan, twin seals, pero isa lang tong i-auction nyo. Nasaan yung isa? Yung isa, nawala kasama ni Bonifacio. Nung pinatay siya sa Maragondon, lahat ng gamit niya, gone. In fact, matagal na nilang hinahanap kung saan siya. They never found Bonifacio and I'm sure nandun yung seal sa kanya. Dahil sa ipinamalas ni Bonifacio na kagitingan at husay sa pakikipagdigma, may ilang mga historiador na siya ang kinikilala bilang pinakanaunang pangulo ng Republika ng Pilipinas. He created a system of government na that was very complex. So, dito makikita na si Bonifacio cared about these little things. Hindi lang siya revolusyonaryo. Yes. As early as 1892, meron ng constitution ang Katipunan. Hinalal siya ng mga Katipunero. It was a system of a real government which later na-adapt ni Aguinaldo. Bukod sa mga gamit na may kaugnayan kay Bonifacio, ipapasubasta rin ang sculpture ni Josephine Bracken na likha mismo ng kanyang esposo, ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. So, ito na yung sculpture ni Rizal. Wow! Work of love. Ito ang Josephine Sleeping, Holy Grail o hot item kung ituring daw ng mga kolektor. Ngayon lang ito nasilayan ng publiko mula 1896. Ipinamana ni Rizal sa kanyang kapatid na si Narcisa na ang mga tagapagmana na pagdesisyonan kamakailan na ipa-auction na ito. Bakit maliit tong sculpture na to, Lisa? Kung tinapon ka ba naman sa pinaka-distant place in Mindanao, I'm sure ang available materials niya, super konti. Ayon naman sa art dealer at direktor ng Leon Gallery na si Jaime Ponce de Leon, maituturing daw ito na parang pinaka-Mona Lisa ng Pilipinas. Kung si Leonardo da Vinci, mayroon siyang Mona Lisa. Ito namang Josephine, ito yung Mona Lisa ni Rizal. Ito talaga yung kinikip niya hanggang namatay siya. Bakit ipapa-auction? Well, actually, this is the third sculpture na tinago nila. The first one was the Habali, the second one was the Filipino, and then the third ito. Kasi sabi nila, time to move on, time to let go. Na isa-share, it's never been seen until now. Walang replica in the National Museum. Kaso, Lisa, sabay itong mga personal items ni Bonifacio at itong ngayon lang makikita na sculpture ni Jose Rizal. Parang mabubuhay uli yung rivalry between our two top heroes. Kasi there are people na fans talaga nila si Rizal or fans sila ni Bonifacio because they're two different, dalawang hati sila ng puso ng Pilipino. Si Bonifacio, yun ang may puso, yun ang palaban. While si Rizal, yung cold, rational. Ang pinakamahal naman sa lahat ng mga obra sa nalalapit na auction, ang painting na Tinikling No. 2 ng pintor at national artist na si Botong Francisco. Ang starting bid, 24 million pesos. Floor price lang yun, ha? Ibig sabihin, pwedeng umakyat yan, dumoble, trumiple. Tinikling No. 1 is in the Malacanang Museum collection. How do you make sure it's authentic? The first rule is provenance, kung kanino galing. That would be because of the families involved. Second would be research. So we have to validate all of that. Mabuti na lang may mga documentation. Pag mag-verify yung binibentahan nila sa amin, we were very open to share yung information na mayroon kami. Pero may mga nagsasabi na ang mga kagamitan o likhang sining ng ating mga bayani at national artists nararapat na makita ng publiko sa mga museo.
at hindi sa kamay ng mga pribadong kolektor. Ito yung nagsisilbing kaugnayan o nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Kapag inauction mo kasi ang isang bagay, nagkakaroon siya ng isang may-ari o isang pamilyang nagmamay-ari at nalilimita yung impormasyon at the same time yung pagkaalam ng mga tao kung anong saysay ng artwork or relic or artifact na ino-auction. Mga privately owned kasi ito. So it's just like kung ikaw mayroon ka, are you going to donate it or ibenta mo, no? I mean, okay lang pag mayaman tayo lahat, no? Pero may mga pangangailangan din tayo, especially yung ibang mga bagay na owned by mga kapatid or buong pamilya. May karapatan talaga sila magbenta. Pero yung National Museum natin, they are all welcome to bid. May duty din tayo as the auction house to give them the best price possible also. Kung mapupunta sa isang institution, nakakabuti din ang lahat. So it's a win-win situation, no? Both sides. Sa ngayon kasi, ang nakikita ko lang na solution dyan is yung proper funding ng mga cultural agency para ma-match nila yung price offer ng mga private individuals na gustong bumili ng mga cultural properties na yan para maproteksyonan, makonserve at ma-restore yung mga cultural properties. Kasi yung ibang lumalapit sa amin, sasabihin nila, nakahanap kami ng mga mahahalagang bagay. Sometimes the museum would call our attention na dapat sinasabi nyo sa mga tao na ibigay nila sa gobyerno because there's a law, supposedly. Anong masasabi mo doon, Lisa? Yung batas is tungkol kung mahanap mo sa under the sea, diba, yun ang treasure that belongs to the government. Pag sa lupa, Kung ikaw ang may-ari ng lupa, that's That's yours. But if you find it on Mayon Volcano, that's owned by the government. So talagang may balance yung what is a real treasure. Sa bansang walang masyadong impormasyon sa nakaraan, napakahalaga na mayroong maging bridge or link na magpapabalik sa atin sa pinagmulan. Kung mayaman ang Pilipinas sa datos ng nakaraan, hindi mo titingnan na malaking evidence or bibigyan ng ganun laking weight ang isang bagong kaalaman eh. Subalit, isa-isang bansa na hanggang sa ngayon ay naghahanap pa rin ng identidad, lalo na kung sino ba talaga tayo bago dumating ang mga Kastila o ang kolonisasyon. Isang mahalagang aspekto ang bawat tangible culture, no, form of culture na makukuha at makikita natin. these little things about themselves, they speak volumes about who they are, who they were, or kung ano yung naambag nila sa ating lipunan, sa ating kasaysayan. Diba? It's just a seal, but it speaks a lot about who Bonifacio is. It's also a symbol na lahat ng mga ideals ni Bonifacio never namatay because this was being used after pinatay na siya eh. So parang it's about tuloy ang laban. Ama siya ng himagsikan, still live on. Even today, those ideals are still alive. Ang mga naiwang gamit at likha ng ating mga bayani. Mabuhay ang Katangalungan! Nakadikit at nakaukit sa kwento ng kanilang kabayanihan. At ang napakamasalimuot pero napakamakulay ding kasaysayan ng ating minamahal na bayan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.